Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, alas 5 pa lang yung oras. At ayan, si Chrislyn, kumakain na. Maaga po kaming nagising. Dahil, alas 6 pa lang ay pupunta na po kami sa nagmi-make up kay Chrislyn. Dahil dapat, kasi ano na po nila ngayon, coronation. Dapat, mga alas 8:30 nandun na po sa gym dahil yung umpisa na coronation nila is alas 9. Yan, pinakain ko muna si Chrislyn. Ginising ng maaga. Ako kanina pa. Nagluto muna ako. Pakaluto ko, saka ko siya ginising. So, ayan po guys, inom muna tayo ng maligam-gam na tubig. At nandito naman po yung kape natin, nakahanda. Nag-ano pa tayo ng tubig, nag-iipon. Dahil pagkatapos kong mag-almusal, pagkatapos niya kumain, paliligoan ko muna si Chrislyn, tas ako na. Hindi lang po kami nag-iingay ng maigi dahil si Sia baka magising. Ano pa lang yung oras. Dapat si Sia hindi pa magising. Matutulog pa. Hi guys! Welcome to channel ni Mama Dak at ni Papa Bear. So for today's video ay kumakain po ako kasi umaga pa po ako natulog. Maaga pa po ako nahihitin ng Mama Dak. Pupunta po ako sa mag-make up sa ako. Dapat sana papapuntahin lang po yung nagmi-make up dito. Pero nag-ano po siya, naghingi ng favor na pumunta na lang doon sa kanilang bahay dahil marami silang siyang make-upan para sabay-sabay na daw. Kaya ang minabuti namin is agahan na lang para kami mauna. Pero siguro dadalhin ko na lang po yung bihisan ni Chrislyn na para hindi na po kami magbalik-balik. Sa tulad ng una ng New In, dala ko yung niya, costume, habang pag nagpunta kami ng magbi-make up sa kanya noon. Kasi iba yung magbi-make up sa kanya kaysa sa UN, dahil yung sa UN na unan doon pa sa Horado na hinanap pa namin kung saan banda. Siguro mga 1 oras yun hinanap namin dahil hindi namin alam yung bahay. Pero yung ngayon, dito lang daw banda sa amin, sa may San Jose. At saka mayroong sinina picture. Ipapakita ko na lang po kung kilala nila at kung saan banda yung bahay. Yan, nakahanda na po kami ni Chrislyn umalis. Alas 6:13 na. Ayan, dala ko na lang po yung abisan niya. Baka kasi may nanauna sa amin. Handa na po kaming umalis. Yan na po guys. Yan lang po yung suot ni Chrislyn para hindi mahirap pagbihis sa kanya. Ayan, tapos na pong ayusan si Chrislyn. Mahabang-habang istorya po na muntik na po tayong mag-give up. Yan, napakainit na po. Chrislyn nyo. Chrislyn. Huy. Doon sa malilim, doon sa malilim. Magtatawag po tayo ng sidecar. Dida, uy. Ayan, yung Chrislyn nyo. Papunta na po kami sa gym. Mag-abang lang po kami ng sasakyan. Masasabi pong buntik na po akong mag-give up dahil mga alas 6 pa lang po kami naghahanap ng nagmi-make up dahil hindi ko alam yung
bahay. Pinagpapasapasahan po kami kung saan siya. Mahanap namin is mga banda Pasado Las City. Ayan, mag-alas 9 na po, katatapos lang po niyang ayusin. Mainit na po yung panahon. Alas 9 yung start. Ayan, alas 9 na. Pero malapit lang naman po ang gym. Nandyan na po yung gym. Pero alangan naman papaglakarin natin si Chrislyn, papagpawisan, matatanggal yung niya, yung makeup. Tapos hindi ko pa siya pinasuot ng sandal niya. Chinilas lang. Ayan, nandito na po yung sikad-sikad. Ganda na naman ng Chrislyn nyo. Pero parang iiyak na po siya kanina dahil hindi po namin mahanap yung magmi-makeup. Maayong buntag sa tanan. Tapos na po yung coronation. Alas 12 pasado na yan. Hindi po kami sunerte. Hindi po kami nabunutan. Wala po kaming swerte sa Grand Raffle Room. 50 kilos. Yan, napakainit na. Yung si Chrislyn, hindi na po siya Yulitide. Yulitid na siya, Yulitid. Yan. Naggulo na yung niya, buhok. Pauwi na po kami. Nandito na po kami sa bahay. Ayan, napakapagod po talaga. Yung Yulitide ni Chrislyn, hindi kami pinalad. Sobrang init. Yan ang Chrislyn nyo. Nasira na yung ayos niya. Dahil napakarami po yung yung mga kasali. Pero hindi po sila kasali sa runner-up. Ayan po guys, mananghalian muna kami. Ayan po yung ulam namin, tosino at saka hotdog. Tapos nag-scramble po tayo ng itlog. Tapos meron po ditong sabaw ng balbakwa. Ayan, mag-ano muna sila, Ate Chrislyn. Mag-pray-pray. Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Blessings, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ, O Lord. Amen. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Yeah, sige, kain na. Hindi kayo ng ulam dyan. Gutom yung inabot namin sa Yulitide. Sobrang napakarami po. At sorry, basta merong ganap, mga ganong mga activities, hindi po tayo nakakag-video, full video dahil hindi po tayo marunong magpawala ng disclaimer content for entertainment only. Baka po tayo copyright. Nagde-deliver ng tubig. Tika muna guys. May nag-deliver kasi ng tubig. Inano ko muna. Biyernes pala. Deliveran na ng mineral. Shoutout pala dyan kay kay Richard, Cassie, and Sian. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa panonood nyo sa videos ko. Sarapan si Chrislyn sa luto kong scramble na itlog. Akala ko hindi po siya kakain. Pero pinamimili lang po niya yung itlog. Yung kamatis at saka sibuyas na iiwan. Ayan. Gutom at antok yung inabot namin ni Chrislyn sa Yulitide niya.
At ito naman, nakahabol po sila ni Papa Beach. Pero ang ginagawa niya, kain ng kain sa baon ng ate niya. Katapos, nahanap ng CR. Yung tubig, siya po yung nag-uubos. Ending na nakakaramdam tuloy siya ng wiwi. Hi guys! Good morning ulit sa inyo. Ayan, hindi ko po natapos yung vlog ko kahapon dahil pagod, as in napagod po tayo. Parang tinamad na po akong mag-continue sa pag-vlog natin. Tas maga pa po kaming natulog kagabi dahil nga parang puyat po kami ni Chrislyn nun dahil alas 4 pa lang ako magmatanga. Tas si Chrislyn ginising natin alas 5 tas pinakain. Tas hinanap-hanap pa natin yung sa kanya, yung nag-aayos na hindi makontak-kontak dahil busy na po siya. Hindi na po niya natitingnan yung yung cellphone kung sino po yung nagchat-chat po sa kanya na customer niya. Sa kadahilanan kasi na nag-iba naman po siya ng binyo sa sa pag-ayos. Hindi po sa bahay nila na although yung usap-usapan po sa bahay nila siya mag-aayos dahil para sabay-sabay lahat. Ang nangyari po, hinanap namin po siya. Pabalik-balik po kami ng school sa bahay nila. School sa bahay na naman. Na yung pala, dyan lang po sa medyo malapit-lapit na dinadaan-daanan lang po namin. Yung pinagtatanungan ko naman po, yung nanay ng nag-aayos, ang sabi niya sa CIS, nagpunta na daw sa eskwelahan, di punta kami doon. Pagpunta doon, wala. Tanong kami sa guard, wala daw. Hanggang maghanap po kami, magpunta po kami doon sa bahay nila, mag-alas 6 pa lang. Kasi yun nga, baka marami yung inayusan. Tamang-tama lang po yun hanggang mag-alas 9. Ang ending po mag-alas 7 na hindi pa namin nahahanap. Yung pala is dinadaan-daanan po namin. Kasi sabi ng mama na nag-ayos, nagsorry po siya niya. Sabi niya ay meron palang hinabilin sagid na dito po daw siya sa bahay na to Yung pagpunta namin doon, pangpito na si Chrislyn na ayusan. Anong oras na po yun? Alas 7:20 na. Mga tatlo pa lang yung naayusan. Yung time na ni Chrislyn, alas 8:30 na. Parang pakiramdam ko na, iwan ko lang, sasali ako sa pag-ayos or ano. Pero kung hindi talaga umabot, iwan ko. Nasasabi kong mag-give up talaga. Parang umakyat na po yung dugo ko sa ulo. Tapos paparisan pa yung pagayos na nagchichika-chika pa. Kaya sabi ko talagang, Chrislyn, pag naglampas na po tayo ng alas 9, uwi na lang po tayo, hindi tayo pupunta ng ng Yuletide nyo. Maaga po kami natulog kagabi, tas ngayon maaga din naman po ako nakagising. Tas yun, kape muna bago manghugas dahil problematic na naman namin yung tubig namin ngayon dahil hindi naman po umaagas yung tubig. Na masisira yung motor na andar ng andar, walang nahihigop na na tubig. Bumalik na naman po yung sitwasyon dahil natuyuan na naman po sa ilalim. Ngayon, marami pa akong labahan. Ayun, si Papa Beach, po siya, nagbubomba dahil medyo mayroon pang umaagas sa puso. Anuhan mo lang, parang alternate lang po nakabomba para may tubig. Pero habang nagbubomba ka, talagang nawawalan ng tubig. Problema na naman namin to. Kaya hindi po kami nang hugas kagabi dahil para hindi maubos yung tubig sa tangke.
walang pang buhos, walang panghugas. Mahirap yung doon ka kukuha sa puso kung meron pang tubig, tas dito ka dadaan, magiging trabahoin na naman. Kasi okay lang kung ako lang po yung mag-aano ng tubig, magbubuhat papasok, iwalang tapon. Kung iba yung ginagawa, ang gumagawa, wala. Talagang magkakalat dito sa loob. At yun nga, natapos na si Chrislyn Mayusan. Pagpunta namin doon, medyo nag-umpisa na, pero nag-ano pa lang sila, naglilinya. Tas siyempre sa sobrang daming tao, kahit malalaki po yung ceiling fan ng gym, mainit pa rin. Tas yung araw pumapasok banda dito, pumapasok sa loob. Sa kadami-daming sali sa Yuletide, halos yung yung mga high school kasali. Pero yung mga runner-up, yung umakyat lang po sa sa stage, yung may upuan po sa stage. Natatawa po ako nito mga classmate ni Chrislyn na kasali sa Yuletide. Kasali lang po sila, pero hindi po sila kasali sa runner-up kasi hindi naman po sila nag-bidding, yung sinasabing bidding. Na yun nga si Chrislyn nakasali dahil nag-bidding po siya sa first counting. Kaya nasali po siya sa runner-up. May classmate po niya na nagdadamdam dahil kasi po sabi niya ba't hindi daw kuno siya nandun sa harap. Sa taas ng stage na upo. Yung nangyayari po, nandoon na si Chrislyn sa stage. Yung apat sila nakasali sa sa Yuletide. Yung tatlong classmate niya, panay ang punta doon sa stage, panay ang punta. Tapos panay ang hug kay Chrislyn, hug. Kasi parang nakatunga nga sila kay Chrislyn. Bakit daw si Chrislyn nandun sa tas yung corona ni Chrislyn mas malaki pa kaysa sa kanila. Tas sabi ng lola, kasi hindi kayo kasali kuno sa sa runner up. Kasali kayo sa Yuletide, pero hindi kayo kasali sa runner up, si Chrislyn lang. Parang sabi ko kay Chrislyn, huwag kang makipagharutan sa kanila. Nandyan kayo sa sa taas ng stage, naghaharutan. Kasi daw tinatawag siya, tapos punta yung mga Okay, parang yung ulo ko gumaganon. Hindi naman po tayo makapag voice out dahil nakakaya sa mga tao. Panay yung sigaw ko, Chrislyn! Parang ganun, Chrislyn! Kasi tumatayo si Chrislyn, nakikipaglaro doon sa taas ng stage na yung dalawang kambal pabalik-balik doon kay Chrislyn sa stage, na yung isa halos pa mahulog sa hagdan kasi pag atras niya parang po siya na parang pagtingin niya akala niya yung balitang yung hagdan malapit na, malayo pa. Kung wala pong nakatayo na babae doon sa may hagdanan, mahuhulog yun. Kaya ko si Chrislyn, nilapitan. Sabi ko kay Chrislyn, puntahan mo yung mga classmate mo na wag kang puntahan na sa stage dahil nakakagulo sila sa nyo, sa formation nyo sa stage, na hindi naman po sila napapansin ng mga teacher dahil nagrarapol naman ng ng papremyo, na yun nga hindi kami pinalad na mapulot. 5 ticket po yung binili namin. Yung nanalo lang po parang halos teacher yung nanalo ng ng parapol. Meron naman mga giveaways na napupulutan, mga pang Christmas seat. Yun lang po yung Pero yung habol ng iba, bigas 50 kilos at saka 5 kilos.
hindi kami pinalad. Yung hinintay na lang po namin yung parapol ni Sansan. Akala ko naman bukas din ang raffle kila Sansan dahil may ticket. Sa February 7 pala. Yung first prize 5K, second prize 4K, third prize 3K. Yun po yung parapol doon kila Sansan. Tag 20 din po yung ticket. Bali sa February 7 pala yung yung raffle draw. Tapos naman ngayon, nagising na po ako mga alas 5 nagising. Pero hindi pa ako bumabangon. Nauna si Papa Bits bumangon. Niisip ko, ano kaya ang gagawin ko ngayon? Tumunog yung cellphone ko. Pagtingin ko, kailangan na naman po magpunta sa school nila, siya humihingi ng rescue yung teacher ni Sia kasi Christmas party naman po nila Sia bukas, linggo. Doon po kami mag Christmas party sa bagong renovation ng school nila, pero hindi pa naman po tapos. Gusto ng teacher na doon lang po sa room para hindi po mapagod din yung mga parents or guardian dahil kung doon kami sa gym magparty, maluwag. Imbis na magpaparty po, yun, parang nasa bahay lang kasi babantayan mo yung mga bata. Saway ka ng saway dahil magtatakbuhan, maghahabulan, akyat din sa stage. Medyo mataas yung stage ng gym dito sa sa may school nila Sia. So yun, sabi ng tita, humihingi po siya ng tulong na maglilinis po kami ngayon sa school nila. Kaya ayun, bumangon na lang po ako ng maaga din. Inisip ko mayroon kong labahan. Kung hindi po ako maglaba ngayon, bukas hindi naman makakaglaba dahil may party, madadagdagan. So ayun, bumangon po tayo. Tapos nagkapi. Tapos natin magkapi, magugas muna dahil mga tulog pa yung mga natin. Ayun, si Papa Bits yung nag ng tubig, naglagay sa washing machine. Kasi yung washing machine ko nandito pa, dito nakapwesto. Yan, kapihan muna natin. Shout out ulit dyan kay Richard, kay Cassie at kay Chan. Shout out po sa inyo. Sa inyong lahat-lahat. At meron po akong nakikitang nagising si Yan, nakatulog din yan ng maaga. Kasi kahapon doon sa gym ng Katmon, hagoy. Takbo ng takbo. Maraming hinihingi, inuuhaw ng inuuhaw. May baon po kami na tubig, nakabili pa ko ng mineral. Ubos. Masasabi kong last na po bukas ito na na activities na natin na atinan yung party ni Chrislyn, ni Sia. Pagkatapos nun wala na, pwede na po tayong magmuni-muni, matulog tayo ng matulog kung walang labahan. Kahapon natapos kaming kumain ng tanghalian, sabi ko kay Chrislyn, magpahinga muna, nahiga talaga ako dahil siyempre yung palakad-lakad doon, nagano pa tayo ng sas ni Chrislyn, sa akin lahat, parang nawala na lang yung kaba na dumaan po tayo sa maraming madlang people. Nawala na lang po yung natin, yung hiya. Noon pag umakyat tayo ng stage, kumakabog-kabog yung natin, dibdib.
Naalala ko kasi nung si Jing sa high school. Pero si Jing, hindi yan po sinasabi pag meron siyang award, hindi yan sinasabi kung halimbawa mag periodical, 'di ba may mga na po yan, may mga certificate, may mga kung sinong top 10, ganun. Kasali po siya, pero sa room lang naman yan, dinadaan naman yan sa sa meeting. Hindi po niya yan sinasabi sa akin na may ganun, meron po siyang mga award. Pero nung third year high school na po siya, nag-program ng mga achiever. Yun. Pina-attend po niya ako, Hindi ko naman po akalain na ganun. Third year pa lang yun, high school. Hindi ko naman akalain na ganun po. Yun po yung mangyayari. Na diretso awarding sa mga sa mga estudyante, yung mga achiever. So yung tinatawag na po siya, yung mga best in math, best in ano po dyan. Natawag po siya. Sa umpisa natawag siya. Best in math siguro yun. Punta ko dun sa stage, sabi ko kay Jing, ito po yung portion na kinakabahan po ako, tapos nahihiya na. Naisip ko, ayokong umakyat ng stage. So, wala tayong magagawa dahil kailangan. Yun. Di ba na ako? Nang maupo pa lang ako sa upuan ko na, tinatawag na ulit yung pangalan ni Jing. Jing na naman. Sabit. Tapos, aakma pala akong patalikod. Tatawag ulit. Jing. Si Jing na naman. Sabi ko, di na lang po ako bababa. Sabi ko sa MC, marami pa ba dyan, ma'am? Hindi na lang po ako bababa. Dito na lang po ako sa likod ng haligi. Kasi yung poste ng SIDS, malaki naman yung pabilog. Dito na lang po, napatawa po sila lahat. Yun nga, siguro mga 7 award yun, puro kay Jing. Hindi na po ako bumaba, doon na lang po ako sa likod ng poste, tumayo. Hindi na po ako bumaba ng stage. Pinagtawanan tuloy ako. Hanggang sa mag-graduate na si Jing, fourth year na mag-graduate. Tas yun, siya po yung valedictorian. Lahat po ng siguro mga 5 page ng program nila halos kay Jing. Basta yung medal ni Jing makapal na. Tapos nabigyan pa po tayo ng bigyan pa tayo ng obligasyon na mayroong babasahin na basta iwan ko, hindi ko na lang maintindihan na nagkabulol-bulol po tayo dahil first time ko po yun na humarap ng napakamaraming tao, tapos hindi ko alam kung para po akong lumulutang na hindi ko na alam po kung ano yung binabasa ko. Wala po tayong magagawa kasi yun talaga. Tapos sabi nga ng mga nanay doon nung si Jing nag-perform, marami po siyang marami pa siyang show sa stage. Tapos ako, kasi hindi naman nila alam na ako po yung nanay ni Jing. Usap-usapan po sa mga tabi-tabi ko. Sabi ng mga katabi ko na ang swerte naman po ng mga bagulang ng bata na yan, sabi nila. Nung tawagin na po si Jing, tapos tawagin na po yung pangalan ko, dito tumayo na po ako. Yun po nalaman nila na ako pala yung mama ni Jing. Napagbaba ko naman, ang sakit ng dito ko. Kasi sabi nila, anak mo pala yan. Wala kang imik. Wala na. Hindi naman dapat po ipangalandakan na sabihin mo, anak ko yan. Wala naman. Wala lang po akong imik. Parang wala lang.
parang nanonood lang. Yun lang po nila nalaman nang tumayo na po ako, tas tawagin na po yung pangalan ko. Hindi naman po ako yung tipong mama na yung maghahambog ba. Hindi dapat natin i-anunsyo kung ano yun. Basta ang nararamdaman natin, masaya tayo. Dahil hindi naman natin alam po kung ano yung kasunod ng journey. Sabihin natin, valedictorian siya sa high school, magka-college pa, hindi pa natin alam kung anong sunod na magaganap, kung ano yung journey na tinatahak niya. Baka maano po tayo, magkamali sa paghahambog natin. Sabihin na lang natin maghahambog, nagkamali po tayo, di yun, papahiya lang. Kaya hayaan na lang po natin yung journey or goal na tinatahak ng mga anak-anak natin na nag-aaral, na yung masasabi na lang natin, ipagpatuloy nyo yung kung ano man yung mayroon kayo ngayon, hanggang sa maging ano na kayo, mga titulado, na sana hindi magbago. Yun lang. Kahit nga nung makapasa siya ng exam sa teacher, yung board exam ba yan? Basta nga, lahat ng mga achievement na ni Jing na natatanggap, kung ano po nangyayari sa buhay niya, walang nakakalam. Hindi po ako yung hiling na yung anak ko ganun, wala lang. Tahimik lang po ako, na bahala sila malaman nila sa ibang tao. Basta sa akin, wala silang malalaman na galing sa bibig ko na ganun. Pangalandakan mo dun sa kapitbahay, yung anak ko ganun, yung anak ko ganun. Parang sino ka na ba? Walang dapat. Magpasalamat na lang po tayo sa taas na naging ganun yung mga anak natin, yung nagpupursige. Kasi deserve nila yan na nagkaroon sila ng ganyan, o anak na natin sila. Hindi natin po masasabi na tayong mga magulang lahat nagpupursige. Kasi pag isang magulang naman na magpursige, makatapos yung isang anak na yung anak hindi pursigido, para ka lang niyan, buang. Kung talaga yung anak mo na gusto siyang maging successful sa kinabukasan niya, yun, aasinso kung porsigido. Kaya lang, iba-iba lang po yung diskarte. Kada buhay, iba-iba lang yung diskarte. Kasi sa mga anak ko yan, mga anak ko, si Jing lang yung nakatapos. Hindi naman ibig sabihin hindi sila nakapag-aral. Si Jing lang yung nakatapos ng kolehiyo. Yan, sila mamawalin naman, mga graduate naman yan ng high school. Sila Pix, graduate, sila Rusan. Yung hindi lang pong nakagraduate, si Ronald, iwan ko kung bakit, pero madiscarded sila sa buhay. Si Ate Sixi, may didiscarded sila sa mga buhay-buhay nila dahil meron na po silang mga pamilya. Meron nga hindi nakapagtapos na mas nalalamangan pa niya po yung nakatapos, may lisensya na, halimbawa mag-engineer, mas ano pa, mas angat pa kaysa sa may mautak, ganun ba? Nasa sa diskarte yan. Ika nga, hindi isang dahilan yung hindi ako makapag-explain. Hindi dahilan yung meron kang utak, meron kang hinahawakang papel na isa ka ng ganap na kung hindi ka madiskarte, wala.
naghugas muna tayo na para pagkatapos nito makapagbanlaw na. Hindi lang po natin lalakasan yung bukas ng gripo kasi yun nga ano na naman po yung ano namin, tubig. Wala na pong nahihigop yung ano, yung motor sa ilalim. Umuugong na lang po siya. Natuyuan na naman. Kasi 2 linggo hindi umuulan. Umaasa lang po kami sa ulan. Noon ayaw namin ng ulan dahil bumabaha. Ngayon kailangan na namin yung ulan. Kasi nagkaroon na po kami ng clue na pag hindi umulan, walang tubig. Dahil natutuyuan na po yung ano. Parang El Nino. Parang El Nino na, guys. Kaparating na naman po yung Pasko, wala kaming tubig. Yan po yung masaklap. Ang mangyayari po nito, kukunik na naman po kami doon kila Madam Rose. Pero habang meron pang nabubumba dyan sa puso, tiyagaan muna natin. Yan po yung masaklap. Tapos na din po tayong maglaba. Ayan. Pahinga muna naman tayo. Pahinga. Dahil mainit na. Natapos din po tayo. Pero meron pang labahan yung mga damit ng mga bata dahil paliliguin ko. Ihahabol po natin. Hindi ko pa po drain yung sabon sa washing machine. Hihintayin po natin na maligo yung mga bata para hindi naman po masayang. At pati yung pinagdawnihan natin. Ito nga pala na mga butis, kasi meron pong nagtatanong bakit daw po ako nag-iipon ng mga empty soda bottle of soft drink. Itong mga buti na po ito is mga ano po yan, noong magpa-blessing si Jing, gamit po yan. Bali binayaran po yan ni Jing doon sa tindahan, kaya nga andyan yan. Tapos, pag mayroong okasyon dito, mayroong pong humihiram ng mga basiyo na yan. Kaya, dyan po lang sila nakalagay. Dati po yan nandoon sa likod. Kunti na lang po yung space dito sa likod. Hindi makakaano yung tubig. Yung inano po nating tubig papunta doon. Pwede pa naman, pero talagang maliit na yung space. Bayaran po yan sa tindahan. Kung sakali naman na makapagtinda na po tayo, meron po tayong gagamitin na buti. Hindi na po tayo magbabayad ng deposito. At yung niyog ko, ayan, merong tumutubo na. Pwede nang itanim. Marami po akong mga buti dito. Mga Red Horse, beer. Nandun po sa likod. Dinagay ko lang po sa sako. Para kung makagtinda na po tayo, hindi na po tayo magproproblema po sa basiyo dahil may mga basiyo na po tayo. At ayan, kainan muna natin para ganado. Yan po yung ulam ko. Sobra namin kagabi. Ulo, tulingang isda, inadobong paksiw, at saka prito na galunggong. Yung ulamin ko lang yung paksiw. Dahil masarap ipares sa bahaw yung paksiw. Kain muna. Yung mga bata mamaya na daw sila. Dahil pinapapakpan nila yung mga biskwit at saka kinde. Yan, ito po. Tapos, maliligo na sila para walang labahan. Green peas.